Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Psalms 27, verse 14. Praise the Lord. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Okay. So, tayong lahat ay merong hinihintay na darating sa ating buhay. Inawit natin kanina, there is never a day so dreary. Meaning to say, kung isa-sum up man natin ang ating buhay, simula't ipinanganak at hanggang kukunin tayo ng ating Panginoong Diyos, you cannot feel na ang buong buhay natin that is being spent here on earth is so dreary. Ibig sabihin yan yung sobrang malungkot, sobrang mabigat. Hindi po. You cannot feel that. And there is no night so long. Ibig sabihin yan, pag wala na tayo dito sa sanglibutang ito, at naghihintay na tayo kahit paman sa resurrection or sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, there is no night so long. Walang paghihintay natin. Kasi pag sinabing gabi, you are already sleeping. Pag sleeping, spiritually or physically, you are dead. Walang paghihintay sa gabi na masyadong mahaba. Kaya sabihin natin, wonderful talaga ang ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Wonderful. Kagabi, there were 2 services were done by the grace of God. Una, yung amo ni Sister Elsa. Doon kami sa bahay nila. Tumagal ng around 3 hours yung aming fellowship. And I gave the word of God to that family. Then after that, paglabas namin yon, tumawag sa akin si Sister Rose Butwasan about kay Brother Piling. Sabi ni Sister Rose, Pastor Chit, prayhan mo si Brother Piling o si Tiyo Piling dahil medyo mahina na siya ngayon. Matagal na kasi siyang hindi nakapagpakita dito sa church, hindi namin alam saan yung location niya. Because sige, so nung pinrayhan ko, I just pray for his relief and complete healing. Mamaya-maya, balita na kaagad na kinuha na siya ng Panginoon. Praise the Lord. Napakabilis. Narinig ko pa yung tinig niya at that night. Pagkatapos, wala na. Wala nang tinig. Tinig na lang nang nag-report sa akin na he passed away already. Kaya there is never a day so dreary. There is never a night so long. Tandaan natin yan. Kaya kung maghintay man tayo sa mga bagay-bagay sa buhay natin na tatamuhin natin, wait on the Lord. Kasi siya yung may kapangyarihan at may karapatan sa atin. Bakit? Siya yung owner natin lahat. Siya yung may-ari. Kaya siya yung may karapatan. Siya yung may kapangyarihan. Kaya nga sinabi dyan, He is the God that render to every man according to his work. Siya yung Diyos na nagbibigay bilang resulta ng ating mga gawa sa lahat, sa bawat isa sa atin. So kung doon tayo maghintay sa Panginoong Diyos, habang naghihintay tayo, maiayos natin ang ating sarili, maiayos natin ang ating buhay para kung sakaling naghihintay man tayo ng anuman, tatanggap tayo mula sa Panginoon ng tinatawag na gantimpala. Hindi parusa, ha?
gantimpala, reward, not punishment. Kaya habang nabubuhay pa tayo sa sanglibutang ito, huwag nating panghinaan ang ating pananampalataya. Kasi ito lang yung link natin sa ating Creator na tatanggapin natin ang mga wisdom, knowledge, understanding na magamit natin as our strength sa ating pag-resist sa lahat ng mga tukso, lahat ng mga pagsubok. Ano palang meron sa tukso? Ano palang meron dyan sa mga pagsubok na yan? Ito yung gustong mag-topple down sa atin, yung bang magpahamak sa atin, maglaglag sa atin, mag-separate sa atin sa Diyos, gagawa ng paraan ang kaaway ba na mahiwalay tayo sa Panginoong Diyos. Kaya nga kailangan maging courageous tayo. Anong courageous? Matapang tayo na harapin ang kaaway na yan. At hindi lang harapin, kundi makayanan nating matalo yung kaaway na yan. Ay walang iba ang makapagbigay sa atin. Kaya nga sinabi yan, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Saan? Sa Panginoon. Doon tayo maghugot ng lakas sa Kanya. I-strengthen tayo habang naghihintay tayo sa Kanya. Kaya, importante if ever we are waiting from the Lord, see to it na hindi tayo mapapahiyan. Yan lang pinaka-importante. Yung bang you will be rejoicing on that day. You will be rewarded on that day. Hindi kay you will be neglected, you will be rejected, you will be expelled from His presence. Yun ang pinakamahirap. Kaya if ever we wait upon the Lord, hindi tayo mapahiyaan. Yan ang pinaka-importante. Basahin natin yan. Psalms 25 verse 3. Praise the Lord. Yea, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. Yan. Opo, oo, walang sino man na naghihintay na mapapahiya. Sino yung mapapahiya? Yung mga transgressor o transgressors na without cause. Anong without cause? Na walang kadahilanan. Ibig sabihin walang kadahilanan, sinadya. Ibig sabihin ng walang kadahilanan, talagang intended. Ayaw talagang makinig sa tamang guidance ng Diyos. Talagang nagmatigasan talaga. Wala na silang reason, excuse na gagawin sa harapan ng Diyos the moment mapapahiyaan sila pagdating ng panahon. Kaya, dapat wala sa atin na naghihintay sa Diyos na mapapahiyaan. Anong gagawin natin? Ikaw, gusto mong you will be honored? Kailan? Sa Recognition Day. So, anong gawin natin? Anong meron dyan? Yun yung pagpaparangal ng mga top achievers or top performers. Saan binabasihan? Yung pag-aaral nila. Habang nasa lesson sila, merong mga test, merong mga exams, merong mga finals, kumbaga, doon babasihan. Pag maganda yung resulta, you will be honored in the Recognition Day. Di ka mapapayaan. So, ganoon din sa buhay natin. Habang hindi pa bumabalik ang Diyos, that is the Recognition Day ng mga tao sa sanglibutang ito. Nag-aaral tayo, nakikinig tayo sa Word of God, merong mga lessons, merong mga counselings, may mga advices. Di, tandaan natin yan, ilagay natin sa isip, ilagay natin sa puso natin, para pag panahon ng test, trial sa buhay natin, whether nakikinig ba tayo ng buong puso, whether nilalagay ba natin ang kanyang salita sa ating puso, para pagdating ng mga tukso na yan, as David said, "Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee." Paparangalan tayo ng Diyos.
pag tama ang sagot natin sa test na yan. Anong tama? Yung hindi ka nadungisan, hindi ka nagkamali, hindi ka nagkasala, dahil meron kang tamang sagot, dahil meron kang tamang hakbang na itinapat mo sa mga test na yan, pag dating ng panahon, hindi ka mapapahiyan. Praise the Lord. So, sa buhay natin, ingatan natin ang ating sarili. How? Paano natin ingatan ang ating sarili? Basa. Psalms 25 verse 21. Praise the Lord. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Yes. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Ibig sabihin yan, yung buhay mo, subject to be promoted, subject to be elevated, babasihan niya ng Diyos kahit paman sa iyong integridad at sa iyong uprightness. Parang pulis. Alam mo, sa mga pulis, maraming tukso dyan. Maraming mga may sala lumalapit sa pulis. Humihingi ng tulong. Mangako yan sila ng pera, mangako yan sila ng anong ibibigay, basta palusutin lang sila sa sala, sa kasalanan na nagawa nila dito sa sanglibutang ito. Ikaw, pulis, kung tatayuan mo yung integridad mo at yung katuwiran mo bilang law enforcer, ay dapat huwag mong tanggapin yung bribery na yan. Dapat huwag mong tanggapin yung offer na yan sa mga makasalanan para lang sila ang palusutin at baliktarin ang kaso. Yung walang sala, yun ang ikulong, yun ang i-convict. Kaya maraming nahuhuli ng mga pulis ngayon. Yung tinatawag nilang planted. Anong planted? Kunwari, meron silang sitahin na tao. Sikreto, meron silang ilalagay na sachet na merong lamang druga. Pera yon sa kanila. Bakit? Sir, awa ka naman, sir. Wala talaga akong dalang druga, sir. Ay, may ebidensya, hindi pwede. Ang ebidensya, hindi yan pwede magsisinungaling. Sir, meron akong naipon dyan, sir, na pera, sir. Ibigay ko na lang sa pera. Kaya yung mga lukulukong pulis, natutukso gumawa ng mga planted na cases. Sila ang gumagawa mismo, nagtatanim sila ng druga sa mga tao para yung mga tao magbibeg for mercy sa kanila, bibigay sila ng pera. Marami na nahuhuli niyan. Kaya karamihan sa kanila, tanggal sa trabaho, kasuhan, kulong pa. Kung may ebidensya silang ginagawa na planted, may ebidensya rin na ginawa nila na planted. Kasi may mga CCTV na tayo ngayon eh. Meron ng mga videos ngayon ang mga tao, hindi mo na yan sila pwedeng pigilan sa kanilang sikretong gagawin para ang ebidensya mahayag. Kaya ganoon din sa spiritual life natin. Let integrity and uprightness preserve us, na ma-preserve yan hanggang sa pagbalik, sa paghihintay natin sa Kanya. Ano pang hinihintay natin dito sa sanglibutang ito? Yung mga pangako ng Diyos. Ano yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos? Na lahat na ating pangangailangan, ipoprovide niya. Hindi tayo magkakaproblema sa ating sarili, sa ating mga anak, sa ating pangangailangan. Pangako yan ng ating Panginoong Diyos. Hintayin natin yan sa Kanya dahil siya ang nangako, siya ang magbibigay 100%. But you have to be preserved. In what way? The integrity and uprightness sa buhay mo. Huwag kang magpatukso. Huwag kang maggagawa ng kalukuhan. Huwag kang magmurmur sa Diyos. Huwag kang mag-doubt sa Diyos. Sometimes, nakapasa ka man sa mga tukso sa sanglibutang ito, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life.
Doon ka naman titirahin ni Satanas. Sa isip, sa salita mo, mag-fight back ka sa Diyos. See? Maraming paraan si Satanas para ilayo ka sa Diyos. Hindi ka man makakagawa ng mga paglapastangan sa kanyang mga batas. Uudyukan ka ng masamang espiritu to murmur, to complain, to doubt, and sometimes to curse God. Sa mga pagsubok. Pero kung malusutan mo lahat yan, tinayuan mo yung uprightness tsaka integrity sa buhay mo, sigurado. Naghihintay ka sa Panginoon, hindi ka talaga mapapayaan. Yung expectation natin, saan natin ilagay sa Panginoon. Kasi siya talaga yung magbibigay sa lahat sa atin. Kaya ingatan natin, anumang mga pagsubok, kailangan ma-preserve tayo. Hindi tayo magkasala. Praise the Lord. Sa lahat ng isip, salita, sa gawa. Kaya doon lang tayo maghintay sa Panginoon. Siya talaga ang nagbibigay lahat. Basa. Psalm 62 verse 5. Praise the Lord. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Yes. Do you expect from the Lord? So therefore, remember, He is perfect. Kung mag-expect ka sa Panginoon that He is perfect and righteous, di pagbutihin mo. Huwag kang magpaisi-isi. You must be also upright. You must also righteous para pagharapan nyo na, sigurado, meron kang dalang gold sa buhay mo na bibilhin ng Diyos sa iyo. Mayroong value. Ibig sabihin, you are being tried as gold. So, pagharap mo sa Panginoong Diyos, bibigyan ng Diyos sa iyo yung katapat niyan. Mayaman ka sa pagpapala mula sa Diyos. Kasi nung panahon na sinusubok ka, para kang ginto. Kaya advice yan sa Revelation, I counsel thee to buy gold tried by fire. Yun. Yun yung uprightness. Yun yung integrity sa buhay natin. Praise the Lord. Kasi naghihintay tayo lahat dyan sa Kanya. Ngayon, huwag tayo maghihintay sa Diyos na baseless. Anong baseless? Wala ba tayong pundasyon? Wala ba tayong basihan? What are you waiting for from the Lord? Anong basihan mo? Dapat may basihan. Gusto mong maghintay ng salvation, blessings, so be obedient. May basihan ka. Bakit ka obedient? Ayun ang sabi ng Diyos sa salita niya, if you obey me, I will bless you. Bakit sinisecure mo yung spirituality mo, yung kaligtasan mo? Ayun yung sabi ng Diyos, unahin ko yun at lahat idadagdag niya. So may basihan ka sa paghihintay sa Diyos. Hindi yung tanungin ka, naghihintay ka sa Panginoon, what do you expect from the Lord? Ayawan ko. Bahala ng Diyos. Bahala na rin kung anong mangyari. Wala kang basihan. Basahin natin. Okay. Basa Psalms 130 verse 5. Praise the Lord. I wait for the Lord, my soul doth wait, and in His word do I hope. Ayan. Meron kang basihan. Anong basihan mo? Yung word niya. Yung salita niya. Yung instruction niya. Yung admonition niya. Yan yung basihan ng paghihintay mo sa Panginoong Diyos. Para bang ano ka ng kurso? O anong kurso mo? Engineering. Alam mo na ba ano ibig sabihin ng engineering? Anong klaseng engineering yan? Civil engineer. Alam mo ba kung anong meron dito sa kurso na ito? Alam ko. More on computation. Sa load, sa size. So, kailangan kabisado mo yung mathematics. Kung nag-high school ka, dumaan ka ng arithmetic, dumaan ka ng kung ano-ano pa yan sa mathematics. So, may background ka na. Magamit mo yun. At least, may basihan ka. Bakit yan ang kinuha mo? Pinaghahandaan mo. Kabisado mo. Praise the Lord. So, ganun din sa buhay natin.
Naghihintay tayo sa Panginoong Diyos. Anong hinihintay mo mula sa Panginoon? Anong basihan mo? Anong preparation mo? Anong expectation mo? Dito tayo sa salita ng Diyos. Anong meron dyan? Praise the Lord. Para sa ganon, meron kang direksyon. Alam mo naman kasi, pag sa salita ng Diyos tayo nagbase sa ating paghihintay sa Kanya. Certain yan. Anong certain? Sure. 100% yan. Accurate yan. Perfect yan. Kaya, pagbutihin natin lagi ang pagtanggap natin sa banal na salita ng Diyos. Kagabi, nung tapos na ako nagbigay ng Word of God sa pamilya ng amo ni Sister Elsa, one by one ko silang tinanong, ano po ang request ninyo na i-pray ko para sa inyo? Si Mrs., yung parents, yung mother, sabi niya, meron siyang pahabol eh. Una, yung sakit niya sa kidney. Tapos, nung napaikot ko na, nagpahabol siya. Sabi niya, Pastor, meron pa pala akong ano yun? Umiyak siya. Sabi niya, ang weakness ko, magbasa ako ng Bible, mahirapan ako mag-intindi. Prayhan mo ako, i-pray mo ako, na magkaroon ako ng understanding, wisdom sa Bible. Sabi ko, ibibigay yan ng Diyos. Kasi naghihingi ka sa magandang kapakanan. Let Him ask wisdom if you lack wisdom. Ibibigay yan ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang hanggang na-discussan namin, paano daw magbasa ng Bible na maka-interpret ka ng tama. Sabi ko, let the Holy Spirit interpret it for you. So therefore, you must be sanctified, you must be cleansed. Sa isip mo, sa salita mo, sa gawa mo, maglinis ka. Ayun, kaya nahaba-haba. Kaya ganun, sa buhay po natin, accurate yung salita ng Diyos. Maghingi tayo ng guidance sa Diyos. Paano natin unawain yan at i-apply sa buhay natin? Kasi ang Word of God, no expiration. This is living fountain of life. The same verse, but applicable in every season and every time. Walang expiration yan. Ganon ang Word of God. Unlike sa mga libro na after you have read the entire book, cover to cover, kung anong story meron dyan, pagbasahin mo uli, wala na. Obsolete na. Expired na. Samantalang ang Bible, kahit pa ilang taon yan, this will never be expired. No expiration. Buhay yan. Bakit? That is God Himself. Praise the Lord. Kaya maganda talaga yung ating basihan, yung salita ng Diyos. Bakit? Basa. Isaiah 55 verse 11. Praise the Lord. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Yan. Ang tanong, saan ma-accomplish yung kanyang good promises? To those which He please. Paano natin siya ma-please? If you have faith to believe in Him, and whatsoever He said, ano sinabi niya sa iyo, that you do. Gawin mo. Believing with accompanied of obedience. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. That's why the faith of Abraham was counted for him as righteousness, because when Abraham heard or received the word of God, he believed, and that he do. Ginawa niya. Praise the Lord. So, kaya the same thing din sa buhay po natin. Kaya kung meron man tayong basihan sa ating paghihintay sa Diyos, ang kanyang banal na salita, yan ang pinaka-accurate po sa lahat. And after you have done this, you have done that in the sight of God, God can even declare unto you everything what you will receive from Him. I-declare yan ng Diyos sa buhay mo. Kaya ganon. Kaya ng Diyos yan. Kasi ang basihan din ng Diyos sa kanyang pagbigay sa atin lahat with judgment. Ibig sabihin judgment based on your works. Praise the Lord. Kaya niyang i-declare ang lahat
pag-judgment day na. Basahin natin. Isaiah 46 verse 10. Praise the Lord. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Yes. Kaya niyang i-declare the end from the beginning, ang katapusan mula sa panimulain. Mula sa mga ancient times, kahit pa man ang mga bagay na hindi pa nangyayari, kaya niyang i-declare yan. He knows what is ahead. Kaya niyang i-portell. Kaya niyang sabihin. Itong Book of Revelation, ang dami kayang natutupad na ngayon. Dami na. Kaya yung system of the Antichrist, nandito na sa sanglibutang ito, but not yet fully implemented. Oo. Bakit? Siyempre, sinabi na yan sa salita ng Diyos that will come to pass. Mangyayari at mangyayari yan. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Binigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon makamove para gagawa ng kanyang gawain because time will come. Wala na. Kukunin na tayo ni Jesus dito kasi alam niya hindi na tayo makakamove. Hayaan niya na yung pangyayari sa mundong ito, yung reign of the Antichrist. Kaya lahat ito dineclare niya sa banal na salita ng Diyos. So, therefore, pasihan natin lahat ang kanyang salita sa paghihintay natin sa kanya. Praise the Lord. Basa pa, Isaiah 41, 22 hanggang 23. Praise the Lord. Let them bring them forth and show us what shall happen. Let them show the former things what they be, that we may consider them and know the latter end of them, or declare us things for to come. Show the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods. Yea, do good or do evil, that we may be dismayed and behold it together. See? Gagawa ka ng mabuti, gagawa ka ng masama, lahat yan merong tinatawag na katapat. You can behold it together. Yung gumawa ng masama, will receive masama. Gumawa ng mabuti, will receive ng mabuti. Parang nagtanim ka ng masama, maaani ka ng kasamaan. Nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng kabutihan. Ibig sabihin yan, God can declare what is the hereafter. Kaya niyang i-declare anong mangyari afterwards. Alam niya anong mangyari, anong dulo, latter end. Kaya ang Word of God, ito yung pinakabasihan natin na accurate. Praise the Lord. Hindi ito magsisinungaling. Kaya huwag tayong magpakakulang sa salita ng Diyos. How do you know whether the person na nagbibigay ng Word of God na siya ay sa Diyos? Whether that is of God or not. Word of God din ang magbibigay sa iyo ng determination whether that is of God or not. The Word of God will be explained by the Word of God. Ibig sabihin yan, we need the Spirit of God to give us the accurate wisdom. Kaya naghihintay tayo sa Panginoon. Anong basihan natin? Word of God. Pinapakita ng Diyos what will be the latter end. If you have done this, if you have done that. So Word of God ang lahat magsasabi sa atin. Altogether we can behold those who have done evil, those who have done good. Pareho-pareho yan, makikita natin ano magiging resulta. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Kaya huwag na tayong humirit pa sa sarili nating pamamaraan. Mag-submit na tayo sa Diyos. Mag-humble na tayo sa Diyos. Humble yourself under the mighty hand of God and He will exalt you in due time. Praise the Lord. Kasi maraming mga devices ang puso ng tao. Masyadong inventor. Pero
kahit anong subok ng tao, gagawa ng sarili niyang pamamaraan, still, ang Diyos pa rin ang masusunod. Basa, Proverbs 19:21. Praise the Lord. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Yan. Kahit pilitin pa ng tao na ang salita ng Diyos gawing non-effect, ang salita ng Diyos gawing void, hindi nila kayang gawin yan. Babalik ta rin ng Diyos ang kanilang devices, counsel, yon ang magiging void, yon ang magiging nonsense, at ang kanyang salita that will stand, yun yung matutupad at magpiprevail. Praise the Lord. Kaya tayo na naghihintay sa ating Panginoong Diyos, huwag nating pakahinaan ang ating pananampalataya at magandang relasyon sa Diyos. Pagtibayin natin lagi ito, suportahan natin lagi ito sa banal na salita ng Diyos. Kaya yung final remark ko kagabi, ang tao di lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. We do it for our physical benefits. So, do not neglect your spirituality na manghina ka. Palakasin mo sa Word of God. Praise the Lord. Kaya tayo na naghihintay sa Kanya, we have to what? Last verse. Isaiah 40:31. Praise the Lord. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Magtataka ka sa mga bagay na ito. You will be mounting up with wings as eagles, not going down. Pataas ito, pataas. Yung wisdom, knowledge, blessing, lahat pataas yan kasi we are bound upward. Praise the Lord. Oo. Ngayon, kung going downward yung direksyon ng spirituality mo, saan ang tendency mo? Lalagpa ka sa baba, sa impyerno. Nag-deteriorate yung spirituality mo, pababa ka, ay doon ka papunta sa ilalim. Pero yung spirituality mo going upward, so your tendency, you will be going up in heaven. Praise the Lord. Oh, they shall run and not be weary. How could these things be? You are running and not without wearying? Tumatakbo ka, hindi ka nangihina? Yes. Bakit? Kasi kung manghina ka, maubertikan ka ng tukso, patay ka, cornered ka. Kailangan mas mabilis tayo. Ang speed natin must be faster than the temptation. Ang ating speed mas faster than Satan, hindi siya makahabol sa atin. Praise the Lord. Yung paglakad natin sa path ng Diyos, kailangan maintain natin yan. Paano natin yan i-renew? Ito na. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God, men shall live. Do not neglect the Word of God in your life. Ito yung mag-renew ng ating strength at wala ng iba. Kaya, to God be the glory. Do not forget, wait on the Lord, be of good courage. He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Diyan tayo sa Kanya, maghintay ng lahat na kabutihan, kaligtasan, everything. Name it all. Siya lang ang makakapagbigay niyan. Kaya, salamat ako kay Lord Jesus dahil ang pamilya ng amo ni Sister Elsa, anong pasalamat ko? Yung hinatid na kami sa labas, pauwi na kami. Yung mismo yung Papa, sabi niya, salamat po, Pastor Chit, dahil na-expound yung Word of God. Ibig sabihin yan, the Word of God that is being shared to them, being glorified. Because why? They appreciate. They understood. They praise the Lord for that. Pinuri nila ang Panginoon dahil dyan. Kaya sabi ko, salamat po. Lord Jesus, importante masyado ang inyong banal na salita. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.